Justin's personal voice. Pagkatapos naming umatan ng mass ay bumalik na rin ang Manila sa Mommy. Ang dami niyang bilin habang inihahatid namin sila sa sasakyan nila. Napakamot ako sa ulo at inakbayan si Riza. Don't stress her out, Justin. Akala mo ay hindi sinusumbong ni Mama sa akin yung pagpapagod mo kay Riza? Buti sana ko sa ibang bagay mo siya pinapagod at hindi sa trabaho. Sermon ni Mami. Ano ibang bagay? Tumawa si Lola. Cassandra, ano na naman ba yung sinasabi mo? Napapakamot ng ulo si Daddy. Tinignan lang siya ng masama ni Mommy. Napailing na lang ako. O siya, Riza, ikaw nang bahala sa pasaway na yan, ha? Hit him if you want. Hindi ako magagalit. Bilin pa ni Mommy. Napakamot ako sa batok. Kahit hindi naman sabihin ay puro hampas ang inaabot ko sa babaeng ito. Makakaasa po kayo. Rinig kong sagot naman ni Riza. Nilungon ko siya. Tinaasan niya lang ako ng kilay at inarapan. Hinalikan ko siya sa pisngi. Gulat na gulat siya kaya napangisi ako. Kampante ako na hindi niya ako mahahampas ngayon dahil kaharap ang parents ko at sina Lola. Sus Justin, huwag mong idaan si lambing si Riza. Magsusumbong ka pa rin sa akin, Riza, di ba? Sabi pa ni Mommy. Hindi po ako nadadaan sa kahit na anong lambing. Sagot ni Riza at tinignan ako ng masama. Ngumuso lang ako at napahilot sa batok. Kahit nga ibalandra ko yung katawan ko sa harap mo, di mo talaga ako pinapansin. Habang nasa biyahe pa uwi ay sinabi ni Lola na isasama niya kami sa kasal ng anak ng kumare niya. According to her, ay abogado ang mapapangasawa nito kaya sumama na rin daw kami. Pumayag naman ako, ganoon din si Riza. Nang makauwi kami at napag-isa sa kwarto ay agad niya akong tinalakan. Tungkol doon sa ginawa kong paghalik sa kanya habang nagpipicture kami at sa paghalik ko ulit sa kanya sa harap ng parents ko. Nagkibit-balikat lang ako at agad na nagubad ng damit para makapagbihis. Napatalikod naman siya agad pero tuloy pa rin sa paninita sa akin. Hindi porket ikaw ang first kiss ko ay ikaw na rin magiging second, third, fourth, fifth, etc. Nakakabwisit ka, alam mo ba? Nakakaindis, manyak. Tuloy pa rin siya sa pagrereklamo. Napapailing na lang ako at agad na humiga sa kama para makatulog muna. Kulang ang tulog ko dahil napakaagang nanggising nila Mommy. Teka, anong gagawin mo? Tanong niya na makita ko nakahiga na sa kama. Isn't it obvious? Nilingon ko siya at tinitigan. Do I look like I'm gonna make love to you right now? Pabimilo sa pukong sagot. Napanganga siya at nakakalokong tumama. As if naman papayag ako. Singhal niya. As if naman makakatanggi ka. Pangiinis ko sa kanya. Nanliit ang mga mata niya at gigil na tiningnan ako. At bakit hindi ha? Ang kapal mo talaga. Hindi porke gwapo ka ay. What? Gwapo ako? Ulit ko sa sinabi niya. Tromit, sinabi niya bang gwapo ako? Really? Si Riza May? Natigilan siya at hindi nakapagsalita kaya napangisi na ako. Bumangon ako at naupo sa kama. Gwapo ako? Ulit ko. Kumunot naman agad ang noo niya at saka umiling ng sunod-sunod. Itinagilid ko ang ulo ko at tinitigan siya. Wala akong sinabing gwapo ka. Sigaw niya. O ba't? Meron, kasasabi mo lang. Nanliit ang mga mata ko. Wala kang ebidensya. Hindi mo ko pinatapos magsalita. Ebidensya? Ulit ko sa sinabi niya at saka tumayo at lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at umatras. Anong gagawin mo, attorney? Sisigaw ako, dyan ka lang. Sabi niya habang umaatras. Nilakihan ko ang hakbang at agad na hinuli siya. Ano ba? Huwag ka sumigaw, hahalikan kita. Banta ako. Nanahimik naman siya at napatungo. Itinaas ko ang baba niya para hulihin ang mga mata niya. Now tell me that I'm not handsome. Utos ko. Napalunok naman siya at nag-iwas ng tingin. Hindi ka gwapo. Sabi niya. Hinawakan ko ang mukha niya at iniharap sa akin. Ano ba? Look straight into my eyes. Hindi siya makatingin ng diretso. Gusto ko nang matawa. Sinubukan niya akong itulak pero lalo lang siyang inilapit sa katawan ko. I don't know why I always want to get close to her. Just like this. Ano na? Tingnan mo ako sa mata at sabihin mong hindi ka nagagwapuhan sa akin. Bulong ko. Idinikit ko pa ang ilong ko sa dulo ng ilong niya. Napapikit siya sa ginawa ko. The urge of claiming her lips was so hard to resist. Oo na, bitiwan mo na ako.
Sabi niya sabay tulak sa akin. Anong oo na? Tanong ko. Oo na, guwapo ka na. Napakagwapo mo, buwisit ka. Masaya ka na? Piko na sabi niya at saka itinulak ako ng malakas. Hindi ko alam kung bakit ang luwang ng ngiti ko pagkasama niya noon. I'm gonna sleep now. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ang sama ng tingin niya sa akin pero wala akong pakialam. Nakangisi ako na dumapa sa kama. Puisit! Rinig ko pang bulong niya bago lumabas ng kwarto. Napailing na lang ako at nagpa siyang matulog. Nagising ako nang may maamoy akong sabong panligo. Nagdilat ako ng mga mata at nakita ko si Riza May na nakatayo sa harap ng walk-in closet. Nakatalikod siya sa gawi ko at nakatapis lang ng tuwalya sa katawan. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko at nagpanggap akong tulog. Nakarinig ako ng mga yabag palapit dito at naramdaman ko ang dahan-dahang pag-upo niya sa gilid ng kama. Para bang ingat na ingat siyang magising ako. Maya-maya ay narinig ko ang tunog ng nagpapahid ng kung ano sa katawan. Natukso akong dumilat. Damn it, Justin. What the hell are you doing right now? Tigang ka na 1 taon pero hindi sapat na dahilan iyon para mamboso ka. Pumikit ulit ako nang bumalandra sa harapan ko ang mabibilog at makikinis niyang hita. Ilang beses akong napalunok bago pinaramdam sa kanya na gising na ako. Umungol pa ako para mas makatotohanan ang pagpapanggap ko na bagong gising. Sigurado hindi lang hampas sa balikat ang aabutin ko pag nalaman niyang kanina pa ako gising. Agad na napatakbo siya sa closet at nagtago doon nang maramdamang gising na ako. Nagbibihis ako. Rinig kong sabi niya. Maligo ka na. Maya-maya lang ay aalis na tayo. Pagtataboy niya sa akin para siguro makapagbihis na siya ng maayos. Bumangon na ako agad at dumiretso na sa CR. Init? Shit. Resumes Voiceover Voice. Bandang 5:00 ng hapon nang makarating kami sa venue ng kasal ng anak ng kumare ni Lola. Medyo dumidilim na ang paligid, hudyat na malapit nang simulan ang kasal. Kitang-kita ang Taal Volcano sa parting ito at itataon talaga nakasabay ng paglubog ng araw ang kasal. First time kong maka-attend ng ganitong kasal. Madalas kasi ay sa simbahan o kaya naman ay beach wedding ang napupuntahan ko. Napakaganda ng concept at halatang pinaghandaan. Mag-aalas 7 nang matapos ang buong seremonyas ng kasal. Pumunta kami sa reception na hindi kalayuan sa venue. Panay ang hawak ni Attorney Justin sa bewang ko kaya tinataasan ko siya ng kilay. Kanina pa ako binubwisit ng lalaking ito. Kung bakit naman kasi pinagkanulo ako ng sarili kong bibig dahil sa nasabi kong gwapo siya. Ang landi kasi niya kaya hindi ko mapigilang talakan siya. Kung makahalik akala mo normal na lang iyon sa akin niya. Samantalang ako'y parang sasabog ang ulo sa pinaghaluhalong kaba, iritasyon at excitement. Shit. Na-excite ako sa halik niya. Lang niya, Riza. Acting niya lang to eh. Umayos ka. Sa isang mamahaling restaurant ginanap ang reception. 2 ang floor noon at nasa 2nd floor kami. Nagsimulang magsalita ang MC at binati ang bagong kasal. Ginala ko ang paningin sa buong lugar nang makaupo na kami. Sina Lola ay busy sa pakikipag-usap sa isang kakilala. Napatingala ako at namangha sa kulay asul na chandelier na humahalo sa kulay pink na ilaw. Nagpalakpakan ng mga bisita at nagsimula ng iserve ang dinner. Unang sinerve ay isang organic salad na hindi ako pamilyar pero masarap. Sumunod ay sinerve ang main course which is grilled beef fillet. Hindi talaga ako mahilig sa karne ng baka kaya hindi ko masyadong na-enjoy iyon. Nang matapos ang hapunan ay nagsimula na mag-party ang mga tao. Sinabihan kami ni Lola na bumaba para makiparty kasama ang ilan sa mga bisita kaya hinila na ako ni Attorney Justin pababa. Dito na lang ako, hindi ako mahilig sumayaw. I will just introduce you to some of my classmates. Rinig ko sabi niya at saka hinila na ako sa isang grupo ng mga kalalakihan na panay nakasuit. Oh, Lucas here. Sabi ng isang lalaki matangkad at medyo may kahabaan ng buhok. Nagtinginan ang 2 pang lalaking kasama nito at nakipag-high five kay Attorney Justin. I was surprised na nakita ko kayo dito. Sabi niya sa mga ito matapos kamayan isa-isa. Close friend ko yung bride. Nakangiting sagot na isang chinito pero may kaliitan. I see. By the way, this is Riza May, my girlfriend. Pakilala niya. Agad namang nagsilahad ng kamay ang 3 sa akin na sina Darwin, Lester at Jeric na pare-parehong mga abogado. Nganitaan ko lang sila.
Lumapit yung Lester sa kanya at tinapik sa Attorney Justin sa balikat at may ibinulong na ikinakunot ng noon nito. Nag-usap pa sila. Maya-maya ay bumulong ako kay Attorney Justin na pupunta muna sa CR. "I'll go with you." Bulong niya pero umiling ako at napatingin sa mga klase niya. Mukhang matagal silang hindi nagkita ng mga ito kaya hinayaan ko na lang. "Ako na lang, saglit lang ako," sabi ko. Nag-aalangan pa siya nung una pero agad ko nang binawi ang kamay kong hawak-hawak niya at naglakad para hanapin ang CR. Medyo dim ang ilaw sa paligid dahil may mangilan-ngilang nagsasayaw. Sa kakahanap ko sa CR ay may nabangga pa akong lalaki. Napasandal ako sa balikat niya at nasapo naman niya ang likod ko. Agad na umayos ako ng tayo at lumayo ng konti bago tiningala siya. "Sorry, hindi kita napansin." "Riza?" Rinig kong sabi niya. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtawag niya sa pangalan ko. Pamilyar ang boses pero dahil di mang ilaw ay nahirapan pa akong kilalanin siya. Nagulat ako nang hawakan niya ang braso ko at dalhin ako sa mas maliwanag na pwesto. Nalalaki ang mga mata ko nang makilala ko kung sino ang lalaking nakabangga ko. "Attorney Lance?" Bulalas ko. Tumawa naman siya at akmang guguluhin ang buhok ko pero pinigilan ko siya. "Oops, kuya, wag po. Pinaghirapan kong ayusin to." Biro ko. Tumawa siya bago nagsalita. "Ikaw talaga?" Natatawang sabi niya. I was quite surprised. We bumped into each other. "Who's with you?" Tanong nito. Napangiti naman ako. "Mas lalo naman ako, attorney. Hindi ko ina-expect na makikita kita dito." "Ah, kasama ko yung boss ko." Sagot ko. Tumango-tango naman siya. "Taisi, how are you?" Tanong niya. "Okay lang naman." "Balita ko ikakasal ka na daw?" Ngiting-ngiting tanong ko. Natawa ako nang magkamot siya sa batok. "Yeah, finally. Actually, she's with me right now." Sabi nito at lumingalinga sa paligid. "She's just here." Hindi na niya naituloy ang sinasabi na bigla na siyang humandusay sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko at napatutup sa bibig at agad na napatingin sa lalaking sumugod sa kanya. "Get your hands off my girl!" Gigil na sigaw ni Attorney Justin. Gulat na gulat ako nang makita si Attorney Justin sa harapan ko. Nanlilisik ang mga mata niya at parang papatayin sa tingin si Attorney Lance. Magsasalita na sana ako nang biglang magsalita si Attorney Lance. "Justin?" Teka, magkakilala sila? Bago pa ako makapagtanong ay agad na akong hinawakan ni Attorney Justin sa kamay at agad na hinigit palayo doon. Justin's personal voice. Nagpaalam si Riza na pupunta sa CR. Gusto ko siyang samahan pero tumanggi siya. Hinayaan ko na lang siya at nakipagkwentuhan sa mga classmates ko. Halos sabay-sabay kami nag-take ng bar at lahat kami ay pumasa. Lester informed me that Sophie and Lance are here. Tumawa lang ako. They knew about what happened kaya panay sila kantsaw sa akin. I already knew about it. Actually, si Sophie pa nga mismo yung nag-abot ng invitation sa opisina ko. Naiiling na sabi ko. Tumawa sila. The gods! Rinig kong sabi ni Darwin. He is Sophia's ex-boyfriend. Tinapik ko ang balikat niya and scolded him about what he did to her. Sophia is close to mine. Kababata ko iyon at kahit sobrang pasaway ay mabait naman iyon. Tumawa lang siya at nagkamot sa batok. I never feel her love, pre. You know, I don't need another display. Girlfriend ang kailangan ko at hindi accessory. Sabi lang niya. Napailing na lang ako at napatingin kung saan gumawi si Riza kanina. What took her so long? Hindi kayo naligaw ng isang iyon? Ang kulit kasi. Sabi ko nang sasama na ako. Agad na nagpaalam na ako sa mga klase ko at sinundan siya. Nakita ko naman agad ang CR at naghintay sa labas. Ilang babae na ang lumabas galing doon ay wala pa ring Riza na lumalabas. Dinukot ko na ang phone sa bulsa at denial ang number niya pero ring lang ng ring iyon. Nang may nakita kong palabas na babae ay nagtanong na ako. Excuse me? Yes? May iba pa bang babae sa loob? She's wearing a black dress. Sabi ko at dinescribe ang itsura ni Riza. Umiling naman agad ang babae. Wala na. Ako lang mag-isa kanina. Sabi nito. Tumango naman ako at nagpasalamat. Sinubukan ko ulit i-dial ang number niya pero katulad kanina ay ring lang ng ring iyon. Duda rin ako kung naririnig niya ang tunog dahil medyo maingay ang paligid.
Napahilot ako sa sentido at nagsimulang hanapin siya sa paligid. May kadiliman sa parting iyon kaya doon ako naghanap sa medyo maliwanag. Ilang hakbang pa lang ako mula sa madilim na parte ay nakita ko na agad siya. Someone tried to hold her hair pero umiwas siya at tumawa. Mababaliw na ako kakahanap sa'yo. Nandito ka lang pala at nakikipagtawanan. Bulong ko habang naglalakad palapit sa gawin niya. Napatigil ako sa paghakbang ng mamukhaan ang lalaking kausap niya. Agad nandilim ang paningin ko. Pakiramdam ko ay bumalik ang mga nangyari almost a year ago. Naalala ko ang tagpong naabutan ko sa opisina ni Sophie. The memory of how they made something under my nose. The memory of how they betrayed me. Ang lalaking itinuring ko na parang kapatid. My best friend who stole my ex-girlfriend. Before I can think of anything, agad na akong dinala ng mga paa ko palapit sa kanya at lumipad na ang kamao ko sa pisngi niya. Nakita ko pa ang gulat sa mukha ni Riza nang makitang humandusay sila sa sahig. Pagkatapos ni Sophie, si Riza naman ngayon. Lahat ba talaga ng sakin ay gusto mong mapasayo? Get your hands off my girl! Sigaw ko sa kanya. Gulat na gulat siya nang makita ako. Justin? Nagtiimbagang ako nang marinig ang boss niya. Ano bang ginawa ko sa'yo para gaguhin mo ko at sirain na maganda nating samahan? Gusto ko sanang itanong pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa halip ay nilapitan ko na lang si Riza na halatang gulat pa rin sa pangyayari. Bago pa siya makapagsalita ay hinigit ko na ang kamay niya palayo doon. Teka nga attorney, let's go home. Mariing sabi ko sa kanya nang makarating na kami sa parking lot. Hindi na ako nakapagpaalam kina Lola. Maybe I will just text or call them that something came up and we have to come home early. Pumalag siya sa pagkakahawa ko at marahas na binawi ang kamay niya. Naiiritang hinarap ko siya. This isn't the right time para mag-inarte siya. Gusto ko nalang umalis sa lugar na ito. Kaagad. What? I said let's go home. Iritado ko sigaw. Umuwi ka mag-isa. Ganting sigaw niya pagkatapos ay tumalikod na para bumalik sa loob. Napamura ako at agad na sinundan siya at hinigit pabalik. Look Riza, hindi ito ang tamang oras para makipagtalo sa'yo. So please, let's go home. Nagtitimping sabi ko. Hinila na naman niya ang kamay niya at saka tinitigan ako. Umiling siya. Hindi kita maintindihan, attorney. Kausap ko yung tao tapos bigla kang darating at mananapak na lang bigla. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na huwag ako makapagtalo sa'yo. Hindi ba talaga uso sa'yo magpaliwanag bago gumawa ng desisyon, ha? Kasi attorney, kung hindi mo pa alam, hindi madaling intindihin ko ano tumatakbo dyan sa utak mo. Hindi bang huhula ang nasa paligid mo para maintindihan lahat ng ikinikilos mo? Puno ng iritasyong sigaw niya. Napamaang ako sa mga sinabi niya. Napatingala ako at hinilot ang sentido at kulang na lang ay tadyakan ko ang gulong ng kotse na nasa harapan ko para doon ibaling ang inis ko. Hindi mo ba nakuha? Ayoko makipag-usap ka sa gagong yun. Iritadong bulalas ko. Kumunot ang noo niya. Gago? Tinawag mong gago si Atty. Lance? Bakit at paano siya naging gago, ha? Tanong niya. Ako naman ang kumunot ang noo dahil sa sinabi niya. She called him Atty. Lance? So they're close? Dahil gago naman talaga siya. Kung hindi siya gago, hindi niya susulutin sa akin ng ex-girlfriend ko. Hindi na nakapagpigil na bulalas ko. Ngayon natahimik siya. See? She didn't know that. Hindi siguro siya makapaniwalang may kaibigan siyang kasing gago ni Lance. Si Atty. Lance? Ang best friend mo? Parang hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Kinagat ko ang ibabang labi para magpigil ng inis. Now tell me, masisisi mo ba ako kung bakit ko siya sinapak nung nakita ko siyang kausap ka? Bakit ba lahat na lang na malapit sa akin gusto niyang kunin? What the hell is wrong with him? Tinadyakan ko na ang gulong ng kotse ko sa sobrang iritasyon. Natahimik siya at hinintay akong kumalma bago nagsalita ulit. Hindi porkat siya ang pinili ni Atty. Sophie ay magagalit ka na sa kanya. Mariing napapikit ako pero hindi ako umimik at hinintay pa ang ibang sasabihin niya. Bakit sa kanya mo ibinubunto ng galit mo, attorney? Kung mahal ka talaga ni Atty. Sophie o minahal ka niya ng totoo kahit ilalala ka pa ang dumating at magpakita ng interes sa kanya, hindi kanya iiwanan. Kung mahal ka talaga niya, hindi niya pipiliin sa Atty. Lance. Kaya huwag mo ibaling sa kanya lahat ng galit mo.
Kasi kahit anong gawin niyang pagpapakita ng interes sa girlfriend mo, kung talagang mahal ka niya, hindi siya papato lalo pat alam niyang masasaktan ka. Hindi ako nakakibo. The fact that she didn't love me enough was acceptable. Ang hindi ko lang matanggap ay bakit inilihim sa akin ni Lance. He met her first. I asked him if he likes her pero tumanggi siya, kaya ako naligawan. Tapos malalaman ko na lang na niloloko nila ako. Sana sinabi na lang niya ng harapan dahil mas madaling itapon ng kahit na sinong babae kaysa sa pinagsamahan namin. Kaya ko magbigay sa kanya. Babae lang yan. Hinayaan niyang magkasira kami dahil lang sa babae. Yun ang hindi ko matanggap. Let's just go home. Please? Hindi makatingin sabi ko sa kanya. Tumango naman siya at tahimik na pumasok sa kotse. Tahimik kami hanggang sa makarating sa bahay. I texted Lola that we're home. Nagdahilan na lang ako na inaantok na kaya nauna na kaming umuwi. Dumiretso ako sa shower nang makapasok kami sa kwarto. Tahimik lang din siya kaya hinayaan ko na. Nang lumabas ako sa banyo ay nakahiga na siya sa couch. Mukhang nakatulog na. Bumuntong hininga ako at nilapitan siya. Dahan-dahan ko siyang binuhat at inilipat sa kama. Inayos ko ang kumot at tinatigan siya. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. I'm sorry. Bulong ko bago ako tumayo at lumipat sa couch. Resume's personal voice. Tulog na tulog pa sa Attorney Justin ang magising ako kinabukasan. Dahan-dahang bumangon ako at tinitigan siyang mahimbing na natutulog sa couch. Hindi ko maiwasang isipin ang mga pangyayari kagabi. Dati ay hindi ako naniniwalang maliit ang mundo lalo na sa dalawang taong magkaaway. Pero kagabi ay napatunayan kong totoo iyon. Sa dinami-dami ng taong makikita ko sa party na iyon ay si Attorney Lance pa. At sa dinami-dami ng pagkakataong iyon, yun pang kasama ko si Attorney Justin. At ang hindi ko inaasahan ay ang katotohanan siya, ang best friend ni Attorney Justin na nagtraidor sa kanya. Wow lang, di ba? Nakakaloka talaga. Nilawan ko ulit sa Attorney Justin. Kagabi ay kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit sa dating matalik na kaibigan. Hindi ko siya masisisi kung magtanim siya ng galit sa mga ito. Isang importanteng tao lang ang mawawala sa iyo ay masasaktan ka na. Paano pa kaya kung dalawa pa? At ang masakit, mahal ng taong mahal mo ang pinakamatalik mong kaibigan. Kaya naman pala napakabugnutin niya sa opisina dahil may pinagdadaanan. Pero kung iisipin, hindi pa rin tama na ibaling niya ang galit sa mga empleyado niya. Kumbaga, ihiwalay niya ang personal na problema sa trabaho. Napairap ako at nakita kong gumalaw siya. Mukhang magigising na yata. Pinanood ko siya habang niyayakap ang unan pero nanatili pa rin na nakapikit ang mga mata. Nakagat ko ang ibabang labi para pigilan ang pagngiti. Mukha siyang bata sa itsura niya. Idinantay niya pa ang isang hita niya doon at nagsimula ulit na matulog. Naalala ko ang ginawa niya sa akin noong nakaraan. Napatakip ako sa mukha nang maalala ang pangyayaring iyon. Nakakatawa naman kasi talaga yung itsura niya noon. Hiyang-hiya siya sa akin. Maya-maya ay tuluyan na siyang nagising. Inayos ko na noon ang kama. Kinusot niya ang kanyang mga mata at iinot-inot na bumangon. Tiningnan niya ako pero hindi siya nagsalita. Nanahimik na lang din ako. Mahirap na baka hindi pa siya nakaka-recover sa nangyari kagabi ay baka sa akin niya pa maibunto ng galit niya. Baka makalimutan ko na naman na boss ko siya at sekretarya niya lang ako at masigawan ko siyang pabalik. Maya-maya ay tumayo siya at nagpunta sa CR. Bigla akong may naalala at napatingin sa couch. Nanlaki ang mga mata ko. Teka nga, di ba sa couch ako nahiga kagabi? Bulong ko pero bakit? Paano ko napunta sa kama? Imposible namang lumakad ako habang tulog. Napatutop ako sa noo at naisip ang posibleng nangyari. Binuhat niya ba ulit ako? Para akong timang na kinakausap ang sarili. Umiling ako at agad na nag-ayos at mauna na akong bumaba. Total, mukhang wala naman din siyang balak na kausapin ako. Nadatnan kong nagluluto pa lang ng breakfast sina Elsa at Sally habang nagchichikahan tungkol na naman sa mga paborito nilang teleserye. O Riza, gising ka na pala. Gutom ka na? Saglit na lang ito. Sabi ni Elsa. Tumango lang ako. Pasensya natin ang hali kami ng gising. Maaga kasing umalis si na senyora dahil may emergency sa isang kliyente ni Judge. Nabaril yata, kaya pinuntahan nila sa ospital. Sabihin mo na lang din kay Sir Justin mamaya para alam niya.
Sabi naman ni Sally. Tumango lang ako at nakipagkwentuhan sa kanila. Nakaluto na at lahat ay hindi pa rin bumababa si Attorney Justin. Nang akmang pupuntahan ko na siya sa kwarto ay nakita ko naman na pababa na siya. Nakaligo na siya at nakabihis. Teka, may lakad ba siya? Tinignan niya lang ako saglit at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makarating sa hapag, ay akala ko'y uupo na siya para makasabay sa umagahan pero nanatili siyang nakatayo at tinawag sa Elsa. Elsa? Po? Ano po yun, sir? Tanong nito. Pakitimpla mo ako ng kape. Pakisunod na lang sa library. Utos niya. Tumango naman sa Elsa. Sige po, sir. Pagkatapos noon ay bumalik na siya agad sa taas. Wala ko nagawa kundi sundan na lang siya ng tingin. Mumuntong hininga ako at hinarap sa Elsa. Ako na maghahatid ng kape niya, Elsa. Sabi ko. Tumango naman siya at nagtanong. Mukhang wala sa mood si sir ah. Nag-away ba kayo? O sisa niya. Hindi. Tinutopak lang siguro. Ako na bahala. Sabi ko at kumilos para ipaghanda siya ng breakfast. Isasabay ko na iyon sa paghatid sa kape niya. Hindi porke broken hearted hindi nakakain. Napairap ako sa ere. Hindi dapat ipinagmumukmuk ang mga taong nang iwan sa iyo. Hindi titigil ang pag-ikot ng mundo kung mawawala sila. Just go with the flow, ika nga nila. Kumatok muna ako nang nasa tapat na ng pinto ng library. Come in. Rinig kong sabi niya. Agad na pumasok na ako. Kumunot agad ang noon niya nang makita ko. Breakfast mo? Sabi ko. Tumingin lang siya sa akin pero hindi nagsalita. Sabi ko huwag ka magpapagutom lalo na sa umaga. Bulong ko at agad na siyang tinalikuran at tuloy-tuloy na lumabas. Huminga ako ng malalim nang naisarado ko na ang pinto ng library. Para akong hinabol ng 10 kabayo dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos kumain ay hindi na siya ulit lumabas ng library. Nagkulong na lang din ako sa kwarto at nanood ng TV matapos magsawang makipagkwentuhan kina Elsa at Sally.